Rise and Shine Pilipinas, after ng bagyong Vicky, may inaasahan pa rin ba tayong bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga natitirang araw ng taong 2020? Inaasahan nating nasa isa o dalawang low pressure area pa ang maaaring mabuo o pumasok sa PAR, pero di na ito inaasahang magiging bagyo dahil na rin sa malamig na hanging dala ng amihan. Alamin muna natin ngayon kung anong magiging taya ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, December 23. Ang tail end ng frontal system ang magdadala ngayon ng mga pag-ulan sa Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Kalinga at Apayao. Asahan din ang mga paghupa ng ulan, paghupa ng mga baha sa Cagayan, lalo na sa Tugigaraw sa mga susunod na araw. Samantalang sa Batanes, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon at Kalayaan Islands ay naasahang magiging maulap na may kasamang pag-ulan. Ganon din sa Ilocos Region, Resto Cordillera Administrative Region sa mga susunod na araw. Samantalang easterlies naman ang makakaapekto sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa kung saan partly cloudy to cloudy sky sa umaga at magiging mainit naman sa tanghali na maaring umabot sa 31 degrees Celsius. May mga mahihinang pag-ulan din tayong aasahan sa ilang bahagi nito, lalo na sa hapon. Makikita natin dito sa satellite image ang kaunting kaulapang dala ng pinaghalong tail end of frontal system at easterlies na kung saan inaasahan nating mas mababa na o mahinang ulan na lang ang inaasahan sa mga susunod na araw. May namataan ding namumuong low pressure areas o LPA south of Mindanao na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibilities at inaasahang papasok ito ng PAR na maaring magpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa Biyernes, araw ng Pasko. Okay. Dahil pa rin sa gale force winds at malakas na along dala ng northeast monsoon o amihan, naglabas pa rin ng gale warning ang Pag-asa sa western seaboards ng Northern Luzon. Apektado ang mga baybayin ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at northern coast ng Ilocos Norte. Ganon din sa northern seaboards ng Ilocos Norte, Cagayan, kasama na ang Babuyan at Batanes Islands. May gale warning din sa western seaboard ng Luzon, southern Luzon, na kung saan matatagpuan ang Kalayaan Group of Islands. As aabot sa 2.8 to 5 meters ang taas ng mga alon sa mga apektadong mga baybayin. Kaya iwasan munang maglayag ang mga maliliit na sasakyang pangdagat. Narito naman ang inaasahan nating temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sumikat kanina ang araw ng 6:17 a.m. at ang sunset mamayang hapon ay 5:33 p.m. Makikita nyo yan dito sa larawang. Kuha ko mismo ang mga larawang ito mula sa Manila na kung saan ang pagkakaiba-iba ng pagsikat ng araw sa loob ng isang taon. Nasa kaliwa ang east o silangan ng pagsikat ng araw kapag June 21 o summer solstice, ang pinakamahabang araw. Matatagpuan naman sa gitna ang tunay na true east, ang pagsikat ng araw tuwing September 23 kung saan pantay ang haba ng araw at gabi sa equator, at after 3 months, nasa kanan o nasa east-southeast naman ang pagsikat ng araw tuwing December 21 na tinatawag nating winter solstice o yung pinakamahabang gabi na mararanasan sa buong taon. Pabalik na uli ang dahan-dahan sa eksaktong east o silangan ng araw mula ngayong araw na to sa pagsikat nito sa silangan hanggang umabot na to sa tunay na true east sa March 21, yung tinatawag nating spring o vernal equinox. Hindi sumasabay ang Pilipinas sa pantay na araw o gabi sa equinox o sa equator dahil na rin sa Pilipinas ay matatagpuan sa mas mataas na parte ng equator. May isang linggong pagitan tayo bago maganap ang pantay na araw at gabi. Mamaya makikita rin natin sa tanghaling tapat ang pinakamababang taas ng araw na makita sa south. Itong anino ko, kuha ko po yung kahapon kung saan sa alas 12 ng tanghali mahabang ating anino sa kasagsagan ng tanghaling tapat. Pag tayo tumayo sa labas, makita natin ang ating anino na nakaturo sa direksyon ng norte. Gawin po ninyo ito, magkadikit inyong mga paa, subukan ninyong takpan ng isang paa ninyo ang anino ng ating ulo, pero hindi nyo ito magagawa. Minsan lang po sa isang taong matatagpuan na tirik ang araw sa itaas ng eksaktong tanghaling tapat o alas 12 ng tanghali. Mababa ang araw sa tanghali, maiksing araw ang siyang dahilan kung bakit lumalamig ang ating panahon ngayon. At yan ang inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, December 23, 2 araw bago ang Pasko. Ito po si Edmond Rosales nagsasabing laging maging handa, may bagyo man o wala.